Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 54 Daily Devotion ni Pastora Sir Ocampo. Para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the power of humility. At ang topic po natin ngayong araw, September 19, 2024 ay Humility makes us effective leaders. At ang scripture po natin ngayong araw ay Mark 10 verse 43 to 45. Not so with you, instead whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Sa Tagalog naman po, ngunit hindi ganyan dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo, at sino man nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Teaching number 1. An effective leader is a selfless and humble. Sabi po dito na ang effective leader ay siyang unang makikita natin na binababa ang sarili niya, o selfless at humble sa kanyang sarili. Dahil ang ating Panginoong Diyos po ay siyang naging leader na talagang naglingkod sa bawat isa at talagang sobrang humble. Kaya po ang leader din po na dapat, o ang magiging leader ay kasing katulad ng ating Panginoong Diyos na may Christ-likeness. At teaching number 2, an effective leader is the most servant of all. Sabi naman po dito na ang effective leader o ang magiging leader ay dapat na kayang paglingkuran ang lahat, dahil katulad ng ating Panginoong Diyos na pinaglingkuran niya po tayong lahat kahit na po siya ay sobrang mataas at isa po siya anak ng ating Amang Diyos, sapagkat nag-serve or naging servant po siya sa lahat sa atin nang walang kaarte-arte. Kaya dapat po na ang magiging leader po natin ay the most servant of all. Teaching number 3. An effective leader is driven by a mission. Sabi naman po dito na ang effective leader is a mission or may driven by a mission. Binigyan po siya ng mission dahil kung magiging leader ka po at dapat yung mga mission po na yun ay gagawin para sa nakapalibot sa'yo. Kung ikaw ay isang effective leader katulad nating Panginoong Diyos na siya ang halimbawa na marunong magpakumbaba at naging humble at naglingkod sa ating lahat. Application number 1. Lead selflessly, not for self-interest. Sabi naman po dito na kung tayo daw po ay magiging leader, ay mag-lead po tayo ng sobrang humble po tayo, at hindi po natin iniisip ang sarili natin, kundi maging selflessly po tayo, o selfless, at hindi para lang po sa sarili nating intention na maging leader tayo, kundi dapat marunong po tayo o may ugali po tayo na selfless tayo, na hindi lang po tayo iniisip natin, kundi isa nga po tayong magiging leader. Ayun po ang katangian ng isang leader. At application number 2, lead effectively by being a servant leader. Sabi naman po dito na tayo po ay magiging leader ay dapat po mag-lead po tayo ng effective po yung pag-lead natin, and ang leader po, ang isang leader ay dapat na marunong maglingkod sa bawat isa o sa kanya po nanggagaling yung mga bagay na natututunan ng mga membro niya. Application number 3, lead by pulling yourself into mission. And ang isang leader daw po ay merong mission na dapat yung mission na yon ay mapupul niya po or ginagawa niya po or makukuha niya po niya iyon para po sa sarili niya, dahil nga po mission ito na isang
leader na dapat makuha mo yung mga o magawa mo yung mga mission na yun. At discussion, how does the leadership style of Jesus change the way we think of leadership? Para po sa akin, ang nakita ko po o nagbago po sa pag-iisip ko sa meaning ng leadership is ang leader po pala ay dapat ang leader ay maging humble lang po at marunong magpakumbaba at isa sa lahat ng marunong maglingkod sa lahat ng nakapalibot sa kanya at meron ding mission na dapat ginagawa o kinakamit para siya ay maging effective leader or leadership. At ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.